Si Yuni ay isang babaeng estudyante sa high school na kilala sa kanyang katalinuhan at mataas na marka sa klase. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, siya ay may matigas, mailap at tahimik na personalidad. Wala siyang maraming kaibigan, iisa lang, si Nami, na masayahing kasama niya araw-araw. Isang araw, inanunsyo ng paaralan ang mga ranggo ng klase at muli, nakuha ni Yuni ang unang pwesto. Ngunit imbes ng umiti, tumingin lang siya ng walang emosyon sa kanyang pangalan sa listahan. Nabigla ang mga kaklase niya sa kawalan niya ng reaksyon. Hindi nila maintindihan kung bakit parang wala lang sa kanya ang tagumpay. Sa mga sandaling iyon, napadaan ng gwapo at popular na guro ng English, si Haruka. Napansin niya si Yuni na nakatayo mag-isa sa harap ng listahan habang nilalaro ang kanyang cat-shaped hair clip. Lumapit si Haruka at pabirong tinanong kung kaibigan ba ni Yuni ang kanyang cat clip. Isa kasi sa mga nakagawian ni Yuni ang haplusin o laruin ang clip tuwing siya ay kinakabahan o nag-iisip. Bago siya umalis, sinabi niyang dumaan si Yuni sa faculty room pagkatapos ng klase. Hindi nakaligtas sa mata ng mga estudyante ang tagpong iyon, lalo na sa tatlong babaeng sina Mei at ang kanyang mga kaibigan na lihim na may paghanga kay Haruka. Nakaramdam sila ng matinding selos nang makita ang tila pagiging malapit ni Haruka kay Yuni. Pagdating ng lunch break, nag-relax si Haruka sa loob ng kanyang kotse habang naninigarilyo. Samantala, si Yuni ay naghihintay sa faculty room gaya ng sinabi sa kanya. Naiinis na siya dahil wala pa rin si Haruka. Pagdating ni Haruka, agad siyang tinanong ni Yuni kung bakit siya pinapatawag. Ipinaliwanag ni Haruka na gusto niyang bigyan si Yuni ng dagdag na aralin sa English pagkatapos ng klase dahil mababa pa ang kanyang marka sa asignaturang iyon. Napakunot ang noo ni Yuni at napahawak sa kanyang palda bilang tanda ng pagkainis. Kinahapunan, habang kumakain sila ng tanghalian, inireklamo ni Yuni kay Nami ang inis niya sa pagkakaroon ng dagdag na klase kay Haruka. Kasama ni Nami noon ang kanyang bagong nobyo na si Saki na halatang nailang sa malamig na ugali ni Yuni. Ipinaliwanag ni Nami na si Yuni ay mabait at marupok na tao, kahit mukhang matigas at mayabang sa una. Kilalang kilala na niya ito dahil magkaibigan na sila simula pa noong high school. Pagkatapos ng klase, dumalo si Yuni sa unang karagdagang aralin sa English kasama si Haruka. Ngunit habang ipinapaliwanag ng guro ang mga sentence pattern, halatang nahihirapan pa rin si Yuni at hindi maintindihan ang aralin. Para sa kanya, mas mahirap intindihin ang English kaysa sa math. Pinaalalahanan siya ni Haruka na ang susi sa pagkatuto ng English ay ang malayang pagpapahayag ng damdamin. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang tiyuhin na si Kazuma, ang tumayong tagapag-alaga niya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Palagi siyang hinihikayat ni Kazuma na mag-aral ng mabuti at samantalahin ang mga oportunidad tulad ng pagpasok sa Mendel University sa California. Ngunit tahimik lang na sinabi ni Yuni na matagal na niyang tinalikuran ang pangarap na iyon. Kinabukasan, nagbigay si Haruka ng module book kay Yuni upang mas madali nitong maintindihan ang English. Sa una, ayaw tanggapin ni Yuni dahil hindi talaga siya interesado sa asignatura. Ngunit nakumbinsi siya ni Haruka nang baguhin nito ang paraan ng pagtuturo. Inutusan siya nitong isulat ng 5 ulit ang bawat salitang natutunan niya para mas madali itong matandaan. Habang nangyayari ito, nakamasid si Mei at ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan nilang humingi rin ng dagdag na klase kay Haruka, ngunit tinanggihan sila dahil mataas naman na ang kanilang mga marka. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nilapitan ni Haruka si Yuni na nag-iisa sa silid-aralan at abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Bagamat unay tila inis si Yuni sa kanyang pagdating, kalaunan ay napahiya at tila nabigla siya sa presensya ng guro. Bago umalis, sinabi ni Haruka sa kanya na huwag niyang bigyan ng maling kahulugan ang atensyon na ibinibigay niya. Pagkarinig sa sinabi ni Haruka, agad na sumagot si Yuni ng malamig at diretso. Sinabi niyang hindi siya kailanman magkakamaling mag-isip ng kung ano paman dahil hindi niya kailanman nagustuhan si Haruka. Sa oras ng tanghalian, nagreklamo si Nami kay Yuni na palaging abala sa pag-aaral. Sinagot siya ni Yuni na kailangan niyang makakuha ng hindi bababa sa 70 sa English exam upang matapos na ang kanyang dagdag na klase kay Haruka. Nagulat si Nami dahil marami namang babae sa paaralan ang humahanga kay Haruka, ngunit si Yuni ay tila galit na galit sa kanya. Ipinaliwanag ni Yuni na marami siyang dahilan para hindi magustuhan si Haruka, ngunit ang pinakanayayamutan niya ay ang amoy ng pabango nito. Nang dumating ang araw ng pagsusulit sa English, biglang nagblangko ang isip ni Yuni. Lahat ng kanyang inaral ay tila naglaho. Samantala, nakita ni Mei si Haruka na nag-iikot sa silid habang binabantayan ang pagsusulit. Nang huminto ito sa tabi ng mesa ni Yuni at sandaling tumingin sa kanya, biglang sumama ang pakiramdam ni Mei sa selos. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Mei si Yuni at inanyayahang sumama dahil mayroon daw siyang gustong sabihin. Walang kamalay-malay si Yuni sa balak nila, kaya sumama siya. Ngunit dinala siya ni Mei at ng kanyang 2 kaibigan sa bodega ng sports equipment at doon siya sinimulang pahirapan. Inakusahan nila si Yuni na nagkukunwaring hindi marunong sa English para lang mapalapit kay Haruka. Tinulak nila ito hanggang sa matumba at saka siya ikinandado sa loob ng bodega. Pilit na binuksan ni Yuni ang pinto, ngunit hindi niya ito mabuksan.
Samantala, bumalik si Haruka sa silid-aralan at hinanap siya. Tinanong niya sina Mei at ang mga kasama nito kung nasaan si Yuni, ngunit nagkunwari silang walang alam. Ngunit naramdaman ni Haruka na may kakaiba. Agad siyang naghanap sa paligid ng paaralan hanggang sa matagpuan niya si Yuni na nakakulong sa bodega. Kaagad niya itong inilabas, ngunit imbes na magpasalamat, malamig na sinabi ni Yuni na kaya naman niyang lumabas mag-isa. Dahil sa pagka-spray ng paa ni Yuni, binuhat siya ni Haruka at dinala sa klinika ng paaralan. Nasaksihan ito ng maraming estudyante sa field, kaya nag-ingay at nagkagulo sila. Ang ingay ay umabot kay Kazuma, ang tiyuhin ni Yuni, na agad nagtungo sa paaralan. Sa klinika, maingat na binalutan ni Haruka ng benda ang paa ni Yuni habang pinapasigla ang loob nito. Sa sandaling iyon, tila may nabuo ng kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Ilang sandali pa, dumating si Kazuma kasama ang school nurse, halatang nag-aalala sa kalagayan ni Yuni. Sinabi ni Yuni na maayos lang siya at nagsinungaling tungkol sa dahilan ng kanyang pagkasugat upang hindi lumaki ang gulo. Kinabukasan, inanyayahan ni Nami si Yuni na mamasyal at mamili. Balak ni Nami na regaluhan si Saki ng t-shirt bilang pagbati dahil nagkaroon ito ng trabaho. Ipinaliwanag ni Nami na kapag sinuot ng mahal mo ang isang bagay na ibinigay mo, may kakaibang saya kang mararamdaman. Nang marinig ito, napatingin si Yuni sa isang kwadradong disenyo ng necktie at binili niya ito. Kinabukasan, iniabot niya ang tie kay Haruka bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa nito. Ngunit mabilis itong tinanggihan ni Haruka, sinasabing hindi siya dapat tumanggap ng regalo mula sa kanyang estudyante, lalo na dahil nahulog na ang loob niya rito. Nagulat si Yuni sa sinabi ni Haruka at agad niya itong sinampal. Umiiyak siyang sumigaw na gusto lang naman niyang magpasalamat. Habang patakbong lumalayo, nakaramdam si Haruka ng matinding pagsisisi. Kinabukasan, ipinatawag si Haruka ng punong guro. Sinabi ng principal na pinapahinto ni Kazuma ang dagdag na klase ni Yuni dahil mas lalo raw itong naging balisa at depres sa mga nagdaang linggo. Idinagdag pa ng principal na sa kasalukuyang marka ni Yuni, maaari na siyang makapasok sa kahit anong universidad. Walang magawa si Haruka kundi pumayag na ihinto ang mga dagdag na klase. Mula noon, hindi na sila nagkita ni Yuni. Ang distansyang iyon ay nagdulot kay Yuni ng hindi maipaliwanag na lungkot. Tinanong niya si Nami kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman niyang iyon. Ngumiti si Nami at sinabing iyon ang pakiramdam ng isang taong umiibig. Nagtanong si Nami kung sino ang tinutukoy niya, ngunit pinili ni Yuni na manahimik. Pagkatapos ng klase, dumaan si Yuni sa isang bookstore at bumili ng librong tungkol sa pag-ibig. Umaasang makakatulong ito upang maunawaan niya ang kanyang emosyon. Ayon sa librong nabasa niya, ang tanging paraan para mapawi ang ganitong kalituhan ay ang ipagtapat ang nararamdaman sa taong iniibig. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Yuni sa harap ni Haruka. Naiinis ito sa mga ginagawa niya, ngunit nagpursige si Yuni na ipahayag ang nararamdaman. Sa huli, naisip niyang isulat na lamang ang lahat sa isang libro at balak niya itong ipakita kay Haruka. Kinabukasan, nagtago si Yuni sa ilalim ng mesa ng kanyang guro na si Haruka bago magsimula ang klase. Nagulat si Haruka nang makita niyang naroon si Yuni. Mabilis namang binuksan ni Yuni ang librong siya mismo ang sumulat at ipinabasa ito kay Haruka. Pagkatapos basahin ni Haruka ang nilalaman, tila hindi siya makapagsalita sa gulat. Halos mahuli pa siya ng ibang estudyante dahil sa matagal niyang pagtitig kay Yuni. Sa kanya sinadyang ibagsak ang kanyang ballpen. Habang pinupulot ito, palihim niyang hinalikan si Yuni sa labi. Mula noon, nagsimula na ang kanilang opisyal na relasyon. Lumipat ang tagpo sa panahon ng bakasyon sa tag-init, kung saan magkasamang naglalakad sa tabing dagat sina Haruka at Yuni. Ipinahayag ni Haruka na balak niyang pakasalan si Yuni kapag siya'y nakapagtapos na ng pag-aaral. Ngunit iginiit din niyang dapat walang makakaalam sa kanilang relasyon dahil guro pa rin siya ni Yuni. Sa una, ayaw ni Yuni na itago ang kanilang pagmamahalan, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa paaralan tungkol sa kanilang relasyon. Dahil dito, ipinatawag si Haruka ng vice principal upang linawin ang mga balita. Sinabi ng vice principal na biglang tumaas ang marka ni Yuni sa English dahil tinuturuan siya ni Haruka sa mga pribadong klase. Idinagdag pa niya na may estudyanteng nakakita sa kanila noong bakasyon. Itinanggi naman ni Kazuma ang lahat ng paratang laban kina Haruka at Yuni. Handa pa raw siyang akuin ang responsibilidad kung mapapatunayang totoo ang relasyon nila. Ngunit sa katotohanan, alam ni Kazuma ang tungkol sa lihim na relasyon ng dalawa. Pinili lamang niyang itago ito upang maprotektahan si Yuni at hindi siya mapatalsik sa paaralan. Kinagabihan, pinuntahan ni Haruka si Kazuma upang pasalamatan siya sa pagtatakip ng chismis. Sagot ni Kazuma, ginawa niya iyon para sa kabutihan ni Yuni. Ikinuwento rin niya na pangarap ni Yuni ang mag-aral sa Mendel University sa California at hiniling kay Haruka na hikayatin itong ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Bagaman ayaw ni Haruka na lumayo si Yuni, kalaunan ay pumayag din siya para sa kinabukasan ng dalaga. Kinabukasan, hinarap niya si Yuni at sinabi niyang gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon. Nagpanggap pa siyang hindi na niya ito mahal.
Labis na nasaktan at naiyak si Yuni sa kanyang narinig. Gabi ng kanilang paghihiwalay, nagpasya si Yuni na ipagpatuloy ang kanyang plano na mag-aral sa California. Mula noon, naging masigasig siya sa pag-aaral at pagtupad sa kanyang mga pangarap. Lumipas ang panahon, dumating ang araw ng kanyang pag-alis patungong California upang mag-aral sa Mendel University. Habang kasama niya si Nami, napansin nitong hindi pa rin tuluyang nakakalimot si Yuni kay Haruka. Nangako si Nami na ipaabot kay Haruka ang tunay na damdamin ni Yuni. Pag-alis ni Yuni, labis na nalungkot si Haruka. Madalas siyang bumalik sa silid kung saan niya tinuturuan noon si Yuni. Samantala, si Yuni ay nagsimula ng bagong buhay sa universidad ng kanyang mga pangarap. Nang dumating ang taglamig, hindi na niya kinaya ang pangungulila at nagpasya siyang makipagkita muli kay Haruka. Naunawaan niyang mahal pa rin siya ni Haruka at nagsinungaling lamang ito noon upang hikayatin siyang tuparin ang kanyang mga pangarap. Nang muling magkita ang dalawa, humingi ng tawad si Haruka at nangakong mamahalin si Yuni habang siya ay nabubuhay. Nagtapos ang pelikula sa eksenang magkayakap sila sa ilalim ng gininto ang sinag ng dapit hapon. Ang aral na makukuha sa pelikulang ito ay na minsan, ang tunay na pag-ibig ay dumarating sa maling panahon, ngunit tungkulin natin na panatilihing buhay ang pag-ibig hanggang sa dumating ang tamang oras. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.